Kainan naman ng lolang ito sa Sibalom Antique. Patikim-tikim lang daw dapat sa ginagawa nilang kakanin. Lalo na yung mga may gatas pa sa labi. Ang kanya kasing specialty, nakalalasing! Ang gawa ng 77 anyos na si Lola Lydia, maasim-asim, lasang tuba. Ang tawag niya rito, sapal. Ang presensya sa atin ng palay ay isa sa mga manifestasyon kung bakit tayo mga Pilipino ay nahilig sa paggawa ng mga ganitong klase ng kakanin. Yung rice is one cropping lang a year. May tinatawag na damisag, yung pinagtataguan nila ng palay. So yung mga laon na palay, pwede nang gawin nilang pangsapal. Limpihan mong imukraraw. Mula ito sa malagkit na laon o yung malagkit na bigas na matagal nang nakaimbak na gagawin niya munang tapay o fermented rice. Tinimplahan ng sili, luya at paminta. Ang bigas ibinabad sa tubig bago isinaing. Sunod na dinikdik gamit ang lusong. Ang bigas na sinaing, hinaluan ng asukal at dinikdik na tapay. Ibinalot sa dahon ng gabi at ibinuro sa loob ng isang araw. May technique sa paghigop ng sabaw para walang masayang. Kung marami ka sigurong makakain ito, malatsing ka. Pinaniniwalaang mabisa itong panggamot sa ilang sakit gaya ng rayuma at ubo. Kaya nga raw ang dahon na ipinambabalot niya rito, hindi nila kinakain. Sa halip, ipinantatapal sa tuhod. There is a role, no? Yung fermented food help as an anti-inflammatory agent. Yung nilalaman ng halaman dito, may high dosage of vitamin C, helps the body. Kung dati, 3 beses sa isang linggo kung maglako siya nito. Ngayon, tuwing Martes na lang daw sa palengke. Ita ko kasi ka, samtang nga malaam taken rin, mangita ka kang bata nga interesado. Madura, sapal niya mang. Nakan ate, ano lang kunura ako bay, kun ko.